Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong araw na ito. So tatalakayin natin at sasagutin natin. So apologetics time po tayo ngayon. At sasagutin natin yung punto sa isang pastor na nag-viral yung kanyang isa sa mga highlight, yung kanilang mga kapatid, yung isa sa mga talk niya, no, isang SDA. So pakinggan natin, magbigay lang tayo ng kaunting reaction video sa kanyang sinasabi mga kapatid. At isa itong sikat na SDA sa Mindanao na laging inaharap ni Brother Jando. Ang tinutukoy ko si Pastor Bacalares, no? Dahil ang wallet natin ay uordinahan. Anong rason niya, theological reason niya? Para yan sa ministry. Kahit pagbili ng coke mo, so mahigit na yan, yung 10% yan ay ibigay mo sa Diyos. Yan, nakasulat naman yan sa Biblia. Pero, baka maging ideological yon. Nagagamitin natin ang salita ng Diyos para lang tayo magkapera. Bawal po yun sa Biblia, mga kapatid. Ito ang kanyang rason. Imo ko na ministry na hindi ka man lumawari na ay building, na hindi ka man maghingi na ay kanta, na hindi ka man magkanta na ay kwarta yata. So, ang punto niya dito mga kapatid, na dapat talaga sasali tayo sa ministry ng simbahan. May punto naman siya dito. Patuloy tayo makinig. So kung wala ka namang pera, pwede ka naman magdasal, manalangin para sa simbahan. Pangutanan ko sa inyo, sa ministry ang gihatag sa Diyos sa inyo aron makaapekto. So ano ba yung ministry na para sa'yo upang sali ka sa ministry ng simbahan? Kaya ka ng paghatag sa kwarta alang sa buhat sa Ginoo, that is ministry. So, yung pagbigay ng pera ay ministry din yan para sa gawain ng Diyos. Totoo naman. So, sino? Ipalit na ako ni Cox. Cox pa na? Niya, sugar. Ibili ka di mayo. Gusto na pala niya di mayo. Sayang pala. Nang kwarta, lagi ba kapin sa Ginoo sa imo ha? Di na para sa Cox. Para na sa ministry. O daga na Adventista. Wala na ibalo. Mangilang may kaka. Kaya kami sa Ginoo. So, yung wallet daw ay dapat ordinahan, no, para sa ministry sa Diyos. So, ano ba yung punto niya dito, mga kapatid? So, kung ating suriin yung mga doktrina nila, ang hindi nakasulat talaga sa Biblia, no? Pati na yung lagi lang silang nag-highlight sa tithing, no? Sa offering, no? Patungkol sa pera lahat, no? Parang halos pera lahat. Merong advice sa atin si Apostol San Pablo, no? Sabi niya sa 2 Corinto chapter 2 verse 17, hindi kami tulad
ng marami riyan na ginawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. So ulitin natin ha. Sabi ni Apostol San Pablo na natuklasan niya na merong mga tao na ginawa yung salita ng Diyos na negosyo para magkapera lang. So ito po yung advice ni San Pablo, no? Sa ating lahat po ito, lalong-lalo na nasa simbahan. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. So dito mga kapatid, malinaw na malinaw ang advice ni Apostol San Pablo na hindi natin gamitin yung salita ng Diyos upang magkapera tayo. So laging hina-highlight nila yung 10%. Kung nakita naman ninyo sa ating mga kapatid na mga pastor na nagtatanong doon sa City Square, mga kapatid, lagi nilang ina-highlight yung 10%. Sino ba yung nagnakaw? Lalo na yun si Pastor Darwin Butlay. Nasabi niya, sino ba yung nagnakaw? Yung hindi nagbigay ng 10% o yung nagbigay? Sa point din doon, obliged tayong magbigay ng 10%. Dahil ninakaw natin ang pera na yan para sa Diyos. Well and good. Kung hindi naman natin mapigilan kung magbigay yung mga tao para sa simbahan, para sa proyekto, para sa ministry, at para sa evangelization, hindi natin mapigilan yung mga tao. Pero kung yan lang ang topic natin, lagi ng 10%, pakonsensya, i-ordain ninyo yung pitaka ninyo. Just imagine, i-ordain yung pitaka ninyo. Bakit ba tayo laging hina-highlight yung pera, no? At ipakonsensya pa sa mga membro ang patungkol dyan. So, meron naman tayong moral obligation sa simbahan. Pero, hindi dapat lagi na i-highlight natin yung 10% na yan. I-ordain pa na natin yung ating wallet para makonsensya yung mga membro, no? Sabi ni Apostol San Pablo, hindi kami tulad ng marami riyan na ginawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Meron kang nang-invite sa atin, mga kapatid, isang parokya na nagulat niya ako dahil may registration sila. 1,000 yung registration sa Toko, sa isang, hindi ko lang pangalanan ang lugar. At kung malate registration daw is 1,300. So, tinawagan ko yung organizer, pati na yung pare, na, Father, paano yung mahihirap? Hindi makadalo. Hindi makasali sa catechism ko, sa empowerment ko. So, yung ma-empower natin, yung mga mayayaman lang, yung may 1,000. So, dapat December 6, nandun ako sa lugar nila. Pero, tinanggihan ko talaga. Hindi ako pupunta dyan. Dahil, hindi naman tayo nag-evangelize dahil sa pera. Para maka-accumulate tayo ng maraming pera. Hindi natin gagamitin yung salita ng Diyos upang magkapera tayo. So, dapat open yan. Walang registration fee. At sabi sa akin ng pare na, Father, paano yan? Meron nang nakaregister. 200, more than 200 na sila. So, hindi ko yan problema, Father. Problema na ninyo yan. Dahil hindi talaga ako pupunta dyan kapag may registration.
should be free para yung mga ordinaryong mga tao, yung mga walang pera, makarinig at ma-empower natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. At sabi din ni Apostol Pablo, dapat yung mga leader, 1 Timoteo chapter 3 verse 3, hindi siya dapat lasenggo. Ito po yung advice ni San Pablo sa atin. Hindi marahas, kundi mahinahon. So ito talaga yung mga pastor o mga leader ng simbahan. Hindi siya dapat lasenggo, hindi lasenggo. Hindi marahas, kundi mahinahon. So, patient. Hindi paalaaway, no? Hindi laging nagsisimula ng gulo at hindi mukhang pera. So, malinaw na malinaw to. Merong accuse sa atin, mga kapatid, na hindi daw ako mag-entertain ng isang pulubi, isang mahirap, isang dukha na magawa ng istorya sa atin. So, lahat ng mga bumabasok daw at ini-entertain ko yung may 5,000 each, no? At hindi yun nagtagal dahil hindi naman yun totoo. Kaya tayo pa nagbigay ng mga kailangan niya ng mga sacramentals. Sabi ni San Pablo sa Tito chapter 1 verse 7, sapagkat kailangan maganda ang reputasyon ng isang namumuno. So maganda yung reputation niya bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, no? Hindi mainit ang ulo, hindi lasinggo, hindi masagolero, at hindi haman sa pera. No? So, malinaw na malinaw po itong advice ni San Pablo sa ating lahat po. Walang exempted po dito. So, hindi dapat i-highlight natin yung i-ordain yung pitaka. Grabe naman yun. No? Para lang sa ministry ng Diyos. So, huwag niyong gamitin yung ministry ng Diyos para naman magkapera tayo. Gamitin natin ang salita ng Diyos para lalago talaga ang simbahan at madami pa yung ma-evangelize natin. Sabi din ni Santiago, Apostol, itinago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa huling araw, atulan kayo sa impyerno dahil sa pira ninyo, hindi naman ginagamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. So, si San Pablo, sa Santiago ay nag-highlight din sa kabutihan. Gamitin natin yung pera natin sa pagtulong ng mahihirap. Be generous, no? To others para magagamit natin ito at marami tayong matutulungan po. So, hindi yan para sa sarili natin, kundi para yan sa buong simbahan po. Amen? So, ngayon, ang ating team, mga kapatid, ay dumadami na yung mga evangelizers natin. At meron tayong mga market evangelizers, no? At wala po yan, no? Meron kaming nakita doon sa, nagdadala pa ng sibot. Nangungulekta sa mga tao doon. Sa merkado, hindi natin ginagawa yan. Yung evangelization natin, walang special collection doon. Sa market preaching natin, walang collection doon. Dahil maraming nangangaral ngayon, hindi dahil sa tunay na serbisyo, kundi sa sarili lamang nila na mga interest. Nandyan ba yan sa Biblia? Malinaw na malinaw po, mga kapatid. At babasahin natin ang advice ni Apostol San Pablo sa Roma chapter 16 verses 17 hanggang 18.
Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Sino ba ito? Yung mga laging umuusig sa mga aral ng ating simbahan po. Ano ang advice ni San Pablo? Mag-ingat kayo sa kanila. Kaya iwasan ninyo sila. So mga kapatid, yan ang advice ni Apostol San Pablo. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. So mabigat to yung sinabi ni San Pablo. Ang mga taong ito, ganyan, mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Kundi sa sarili nilang hangarin, sila sumusunod. So bakit na ginawa nila niyan? Dahil sa sarili nilang hangarin. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman. Sino ba ito mga kulang sa kaalaman? Kalimitan ay mga Katoliko. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. So, malinaw na malinaw dito mga kapatid. So, dinadaya nila yung mga kulang sa kaalaman sa pamamagitan ng matamis nila na mga salita, mga flowering words, mga kapatid. At nandito na po yan ngayon, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin. Kaya nga, ating evangelize yung mga kapatid natin through social media para naman dahan-dahan. Oy, kisa na? Nay? Ha? Maniod to? Oy! Nag-live pa ko. Nag-live pa ko, bro. Excuse me muna. So yun mga kapatid, dinadaya nila yung mga kulang sa kaalaman po. So mag-ingat po tayo. So ano ang dapat nating gawin? Dagdagan natin yung ating kaalaman, no? Dagdagan natin yung ating kaalaman at so sa pamamagitan ng social media makatulong po ito. At sa ating YouTube channel, kindly follow and subscribe para masagot natin dahan-dahan yung mga akusasyon sa ating mga kapatid na mahal din natin at hindi natin let us go beyond personal, kundi sasagutin lang natin sila sa mga maling unawa nila sa kasulatan. Baka gagamitin nila yan para sa sariling advantage nila. So, para manatili tayo sa simbahan na tatag ni Kristo, sinasagot natin at mag-react tayo sa bawat video mga kapatid na ating bigyan ng linaw yung mga sinasabi nila mga kapatid. At sa pamagitan nito, lalalim pa yung ating kaalaman at hindi na tayo madaya pa. Hindi na tayo malinglang sa mga maling aral, sa mga mini na propeta, sa mga araw ngayon dahil dumadami na sila. Nakita ko yung mga tao na while nag-preach tayo, sila din ay humihingi, nagdala pa ng sibot upang makahingi sa mga nakikinig. Grabe, no? So, ang nag-operate lang ay dahil sa pera. So, hindi maganda yon. Dapat isiwalat natin yung salita ng Diyos, come what may, no? Kahit wala tayong matanggap, mga kapatid. Yan po ang tunay. At meron nga akong narinig
dahil sa mga converted pastors natin na ang dami na nila, humigit na sa 100 yung mga converted pastors sa buong Pilipinas po. At sila po ang nagsabi na kaya nga pupunta kami sa may funding pala yan sa ibang bansa. So yung benefactors nila sa ibang bansa ay magbigay ng malaking halaga. Kaya pupunta sila sa remote area. Ano naman makuha nila doon sa remote area? Wala. Pero mayroong malaking funding pala yan sa ibang bansa. Kaya nga, full of energy sila. Nadadayo sa mga remote area. Not because of evangelization, but because of the funding outside the country po. So, yan po ang totoong nangyari. Kaya nga, yung isang born again na pastor at yung tinitrain niya na pastor, makakita na sa proseso, mamulat na siya sa katotohanan sa bakit very inspired yung pastor na pupunta sa remote area dahil pala sa merong funding sa labas ng bansa at makakuha naman siya ng funding yung assistant niya, hihiwalay naman at magtayo na namang ibang organisasyon. So it is all about spiritual pride, mga kapatid. Bakit hindi naman tayo magpa-membro sa simbahan na tatag ni Kristo? So yun si Bayinting Ismael, siya nga nagtayo ng kanyang simbahan, no? Yung nagtanong sa atin dun sa market preaching natin, siya mismo ang nagtayo sa kanyang simbahan. Just imagine, siya nagparehistro sa kanyang simbahan, Assembly of Yahweh, dahil hindi na din niya nagustuhan yung leader niya. So kita ninyo yung pamamalakad ng ating mga kapatid. Totoo talaga yun si Apostol San Pablo, yung sinasabi niya na merong mga tao ngayon na ginagamit yung salita ng Diyos, ginagamit yung simbahan nila, hindi dahil naglilingkod sila kay Kristo, kundi sa sarili nila sumusunod sila. So mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid, ha? At ang dami nagko-comment, so almost 200 comments na ang natanggap natin sa umagang ito. So magbasa lang tayo ng ilang komento, mga kapatid. Okay, tingnan ko muna yung live natin dito sa cellphone natin. Sumabot ng 243 po yung nanood sa atin ngayon. At sabi ni Hati Marife Dalapo, good morning, Father. Amping kanunay sa imong mga lakaw, Padre. God bless you. OC Jag Moves, hello po. Father Darwin, magandang umaga po at sa lahat. At si Luz Prito, please pray for the full recovery and complete healing and deliverance and protection. Salamat po. So God bless po, Sister Luz, na receive also the sacrament. And you go to your priest, ha? At salamat sa mga nagpadala sa atin ng mga stars. Si Emily Igar Buti, nagpadala ng 50 stars. At si Prince Daaro, morning there. At si Brother Rafael Tubog Junior, good morning, Father, watching from Intramuros, Manila, Father. So God bless kapatid sa iyong travel abroad, sa iyong trabaho, para sa iyong trabaho. Elini Garcia Altamero Bilbao, hello, Father Darwin, watching from Panakan, Davao City. Magandang umaga sa lahat ng taga-Paknaan, Davao City na nakikinig ngayon sa ating live, mga kapatid. At si James Quits hello, Father, God bless you po. Mama Mary loves you. Si Ferry Celestia, we love you, Father, and amping ganunay. Si Pramezi Mayor, hello, Father, Payong Udto from Bugos City, Cebu. Si Mary Grace Mahilo, mag-ingat ka palagi, Father. Salamat po sa inyong walang humpay na pag-suporta
sa ating programa na dito sa Punto por Punto YouTube channel natin at sa live natin sa Facebook sa aking mismong account, sa primary account ko. Si Torrijos Mil Sobs, good morning Father, nagpadala din sa atin ng 50 stars. At si Easter Malikdem, nanood sa atin ngayon. Sabi niya, nawala. Si Lourdes Arnival, good morning Father Darwin, appeal ug ampo akong anak nga nang-apply og trabaho. No, salamat Sister Lourdes. Isali natin yan sa ating misa. Si Michiko Dalde nanood sa atin at si Daisy Sumailo Dakuko. Amping kanunay Father si Aida Basario. Morning Father Darwin, watching from City of Naga, Cebu. Si Eva Bouvier, mayong morning Father. Keep safe always Father. So, open yung office natin. Pero bukas mga kapatid, na walang office yung office natin dahil sa Sports and Evangelization, pakakainin natin ang buong barangay sa La Victoria. So, yung population nila, lalagpas yun ng mga 1,000 dahil maraming mga kalapit na mga baryo na sasali din, no? Dahil sa magandang strategy for evangelization. So magmisa tayo alas 2 doon at alas 3 mag-praise and worship sa mga charismatic community at after that, so merong evangelization. At after evangelization mga kapatid, sports na. No? At after that, uuwi tayo para sa makapahinga naman tayo. So malayong-malayo yan, mga 45 minutes galing dito. So mga launa, pupunta na kami doon para sa sports and evangelization mga kapatid. At si Mario Santos Jr. at si Joshua Murio. Good morning Father Darwin, Ave Maria. No. God bless you, a living saint. Ipagdasal lagi kapatid. Si Imper Rabasano. Unsay mga sked nimo sa Sibudre karong December 3. So i-final na sister at ipopost natin yan sa araw na ito. Siguro bukas or ngayong gabi. At si Wilma Hilado. Good morning Father. O sige na, naniod to ko na ron. Si Jocelyn Batulat Maglante. Good morning Father. From Kabuti Permi. Kabuti ba na? Permi jud ko nagatanaw. Kabiti siguro. Tanaw nimo amping kanunay. No, salamat po sa mga walang humpay na sumusubaybay sa atin. Libo-libo po yung sumasaybay at nakatikais natin from time to time. Si Christopher Barsagas, no? Good morning Father Darwin. Padala sa atin ng 50 stars mga kapatid. At si Jewel Ditinko, nagpadala natin ng 100 stars. Salamat po. At si Tunting Verges. Maayong buntag Father Darwin, watching from Baybay Leyte. At si Dana Sumer, good morning Father Darwin, God bless you po. Si Yen Pablicio. Hi Father Darwin, always watching, no? Always watching from Germany. Si Luth Hens, no? Note sa atin from Germany. Si Joy Onairam, watching from CDO. Si Jaan Judah. Lagi nanood sa atin. Si Bianca Nisal. Mayo to Father, watching from Kandihay. Father, no, sa Kandihay nanood sa atin. Si Bianca Nisal. At si Arnad Pagunsay nanood sa atin. Father, kailan ka po ulit mag-bless ng Sacramentals live online? Mamaya po, 1:00 hanggang 2:00. So, sa punto per punto staff po. Roseville, Gabriel, Father, na ako pangutana. Kini bang mga lubong, mga duawon, wala pa'y 1 year, lubong. Dili ko na maayong duawon, so wala pa'y ubkas. Salamat, Father. Maayong buntag diha nimo. So, hindi yan totoo, Sister Rose. Pwede dadalaway natin kahit hindi pa yung hubkas, no? Pwede araw-araw nga tayo dadalaw. So hindi totoo yan, superstitious belief po yan. Si Brother
Leo Rosite nanood sa atin. So, ilan ang mga pasente natin diyan, kapatid ng Leo. So, ilan na po. So, malapit na tayo. 1 minute lang. No? Si Boy Liz Eve, maniod to na tapads. Char. Si Mary Ann, Buki Kosa Baryoga. Hello, Father Darwin, watching from Mindanao, Malungon, Sarangani Province. Nanood sa atin. Si Susi Bocadis Kanduldulan Jr. Hello, Father. Good morning, watching from Trinidad, Bohol. Si Ilin Jeong. Good morning, Father Darwin. Watching from South Korea. Si Venus Dumadapat. Good morning, Father. So, maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating sisikapin natin na araw-araw, pero hindi natin magawa dahil minsan ay punong-puno yung schedule natin at grabe na yung puyat sa ating katawan na kailangan talaga ng sapat na pahinga para ma-full charge naman tayo sa susunod na mga araw. Amen? At patuloy po tayo magdasal sa isa't isa at huwag kayong mawala ng pag-asa. Let us anchor our life, our day to the Word of God, because the Word of God is eternal, permanent. No? Magunaw ang mundo, pero yung salita ko ay hindi magugunaw, hindi mawawala. Amen? So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po.